Ano mas maganda, saltwater o freshwater aquarium? Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Hi, si Coach Jonel po ito at sa video na ito ay pag-uusapan natin yung ilang mga differences ng freshwater versus saltwater fish keeping and pipiliin natin kung ano yung mas maganda para sa inyo. Ngayon, isa sa mga major differences ng freshwater saka saltwater aquarium ay yung obvious, yung tubig. Okay? So, yung freshwater, pwede kang kumuha lang ng tubig sa poso o kaya sa gripo. Okay? So, kasi freshwater lang yan eh. Okay? Walang kailangan special parameters. Yung mga freshwater fish ay matotolerate nila yung mga isda na galing dyan. Okay? Pero pagdating sa saltwater, malamang kailangan mo dyan ng RO water o ng mineral water. As in, okay? Pag sinabing RO, reverse osmosis water. So, yung tubig niya kailangan super puro, super linis. Kasi kailangan mo i-simulate yung dagat eh. 'Di ba? Kaya nga salt water kasi yung mga isdang dagat yung aalagaan mo. So, kailangan yung quality ng tubig ay malapit dun sa dagat. So, kailangan super linis niyan, pure na tubig na may asin lang. Kailangan mo i-balance yung mga chemical. So, yun, isa yun sa mga major na kailangan i-consider. Magastos. Yung tubig pa lang, tubig pa lang, kung usapan natin ay tubig pa lang ng freshwater versus saltwater, mas magastos yung saltwater. Kasi yung asin dyan, hindi ka rin basta kukuha ng asin sa palengke. Tapos ilagay mo ron, hindi. Okay, kailangan mo kumuha ng aquarium salt at mahal din yung aquarium salt. Tapos kailangan mo siyang balansehin. So kailangan mo ng water testing kit, ng salinity kit, kailangan lagi yan. Tapos habang nag-evaporate yung tubig, di ba nag-evaporate yung tubig? Kumukonti yung tubig sa init ng panahon, di ba nag-evaporate? So, umaalat yan. So, kailangan mo ulit i-top up yan para hindi siya maging masyadong maalat. Okay? Yung fresh water, hindi mo na kailangan i-top up unless malaki na wala. Okay? So, marami kang kailangan trabahuin sa saltwater tank aside from dun sa gastos. So, yung mga equipment pa, isa pa yon. Yung mga equipment na kailangan mo pagdating sa freshwater tank, parang mas simple. Kumbaga, kumpara sa saltwater tank. Kasi saltwater tank, depende. Okay, may mga nakita ako na malalaking saltwater aquarium. Meron pa silang chiller. Alam mo, kailangan daw kasi yung tubig. Kasing lamig kasi malamig yung dagat, di ba? So, kailangan malamig yung tubig ng saltwater aquarium mo. Kaya sila, may chiller pa sila na pinapalamig yung tubig. Tapos, kailangan pa ng mga wave maker na kagaya na ito. Freshwater ang wave maker optional. Nilagay ko lang yan dyan para una, yung aggression nitong tatlong arawan na to. Kasi, ang arawana ay solitary talaga dapat. Okay, pero nag-community ako. So, para hindi sila masyadong magbugbugan, okay, naglagay ako ng wave maker. So, optional yan dito sa freshwater. Tapos, another thing is para umikot yung tubig. Okay, so kahit wala yan, okay lang. Ngayon, pagdating sa saltwater, kailangan nyo yan. Kasi kailangan ma-circulate yung tubig pagdating sa saltwater. Kailangan ng wave maker. Siguro yung mga maliliit, okay lang na wala. Pero yung mga moderate size, yung mga decent size na mga saltwater na kailangan lang kahit isa man lang na wave maker. Kailangan nila yan. Okay? And habang lumalaki yung tank, lalong lumalaki yung wave maker na kailangan. Tapos kailangan pa ng protein skimmer, iba pa yung filter. So, isipin, ang daming kailangang gastusin. Tapos yung kuryente pa ng mga yan. Kailangan mas malaki yung babayaran mo sa kuryente sa saltwater. Okay? So, ang daming gastos, di ba? Tapos yun nga, balancing act yung saltwater, kailangan laging nag-water test ka, salinity and everything. Hindi ko alam. Ako personally, hindi ko kakayanin, okay? Ang nangyari kasi dyan, gusto kong mag-saltwater noon, okay? May naging kaibigan kami na nagsa-saltwater tank na malaki yung tank niya, tapos may lionfish. Tignan nyo kung ano yung lionfish, ang ganda nun. Yun yung favorite ko na saltwater na isda. Okay? Ang ganda, tapos nung kwento niya sa amin na alam mo kailangan mo ng mineral water na marami, tapos kailangan mo ng salt na ganito, kailangan ng protein skimmer, tapos eto yung ako parang hindi na lang. Okay, gusto ko mag salt water pero hindi ko alam kung kaya ng bulsa ko yung ganyan. Ngayon, ang advantage na nakikita ko pagdating sa saltwater versus freshwater, yung mga isda na saltwater, wow, as in wow. Okay, pag nakita nyo yung pinakamakulay na freshwater fish, ano ba yung mga yan? Kunyari discus, okay, discus. O kaya yung mga makulay na cichlids. O kaya yung mga yung mga beta.
kahit yung pinakamakulay na yan, hindi nila kayang tapatan yung kulay at yung patterns ng mga saltwater fish. 'Di ba? Tingnan niyo na lang yung mga Nemo, 'di ba, yung mga clownfish, ang gaganda. Walang tatapat diyan sa freshwater. Okay, yung mga makukulay diyan sa freshwater, tingnan niyo ha kung hindi niyo alam. Chana barca, 'yon, maganda yung kulay. Chana aurantimaculata, 'yan, makulay din. Yung mga beta nga makulay. Mga cichlids makulay, ito makulay, itong clown loach. Pero wala sa kanilang tatapat doon sa mga doon sa mga kulay ng saltwater fish. Talaga tapos yung itsura pa nila. Yung itsura ng mga saltwater fish may mga special looking. Kunyari yung porcupine puffer. Gustong-gusto kong mag-alaga ng porcupine puffer. Kaso yun nga, hindi ko alam kung paano ko aalagaan yun. Wala ako saltwater. Ayoko rin gumastos ng ganon. Tapos yung diversity ng life, okay, sa freshwater versus saltwater, panalo din yung saltwater. Pag sinabi kong diversity, ganito. Dito, merong iba't ibang hugis ng isda. Okay, tapos merong freshwater na hipon. Okay, may freshwater snail. Okay, so meron ding freshwater na stingray, I guess. May freshwater na pufferfish. Okay, so yun yung mga sa freshwater na iba-ibang klase ng mga hayop. Pero sa dagat, ang dami, yung saltwater. Nakita na ako ng mga bullet shrimp. Bullet shrimp ba yun? Tama? Nakalimutan ko. Tama, bullet shrimp yata yun. O Tapos, nakita na ako ng mga nag-aalaga ng starfish, ng seahorse, ng iba-ibang puffer na iba-iba yung hugis. Basta yung diversity ng mga saltwater. Tapos yung ganda ng mga corals, ang ganda ibang klase, ang ganda ng mga corals para sa akin kumpara sa mga sa mga freshwater plants. Ano ba yung pinakamaganda para sa akin na freshwater plant? Ano ba yung may kulay red? Nakalimutan ko anong tawag doon. Sa may kulay red na pahaba lang na gano'n na may Nakalimutan ko, mukhang hornwort. Basta yan, yung mga gano'n, parang walang sinabi doon sa mga corals Actually, yun nga lang macroalgae yung mga macroalgae ng saltwater. Parang taob na kaagad yung regular na halaman ng freshwater. So, pagdating sa biodiversity o sa iba't ibang itsura ng mga isda na maaalagaan mo sa saltwater versus freshwater, para sa akin panalong-panalo yung saltwater. Wala silang kasing ganda. Yun nga lang, very complicated. Kaya ako nandito, okay? Kaya ako personally pinili ko yung freshwater dahil alam niyo yun, okay na sa akin to I mean, in love na ako dito sa arawan ako kahit na hindi siya makulay, itsura niya napaka-astig na. Enough na yan para sa akin. Kesa yung gagastos pa ako sa asin, gagastos ako sa kung ano-ano pang bagay. Okay, na hindi ko talaga afford dahil di naman ako mayaman. Okay. So, okay na sa akin yung freshwater, and kung magre-research kayong mabuti and kung magtsatsaga kayong maghanap, okay na yung freshwater. Okay? Ngayon, hindi ko naman kayo kino-convert sa freshwater kung nagsa-saltwater kayo. Hindi ko naman kayo pinipilit. Hindi ko naman sinasabi na mas magandang mag-freshwater. Ang sinasabi ko lang is mas mura ito, mas practical, mas madali. Okay? Pero kung gusto nyo mag-saltwater, please go ahead. And let's share notes. Okay, mag-comments kayo dito dahil ako talaga gusto kong mag-saltwater. Baka simulan ko pagka lumaki tong channel na to. Yung proceeds nitong channel na to, baka ibili ko ipang saltwater ko. Tapos ipang content ko. Tingnan natin yung journey ko sa saltwater, di ba? Kasi gusto ko talaga yan, gaganda. So, yun lang muna sa ngayon. And I hope nakatulong ako sa pagdidesisyon nyo kung gusto nyo mag-freshwater or mag-saltwater na fish keeping. Okay? Kung nakatulong sa inyo itong video na to, huwag nyo kalimutang i-like. Kung meron kayong mga katanungan o gustong idagdag na impormasyon, lagay nyo sa comments. Tapos, mag-subscribe na rin kayo para matuwa naman ako. Maraming salamat po. Si Coach Jonel po ito. And I will see you next video. Bye.